sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. Yun naman pala eh. Gusto mo naman palang resolbahin ang mga problema naming lahat, ikaw yun. Ikaw ang malaking problema namin, Mr. President. So please lang, bumaba ka na. 'Di ba? Para masolusyonan mo ang problemang sinasabi mo na ikaw yun, bumaba ka na. 'Di ba? O kaya naman, pumunta ka na sa ibang dimension. Para si VP Sara na ang presidente, 'di ba? Tama. Yun po ang sigaw namin, Mr. President Kuting. Ha? Hello guys, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung mga sinabi ni Larry Bobogadon mga idol. Na wala na raw pong tao ang mga Duterte. Kaya nga po mukhang nasampal po natin ang pagmumuka ni Larry Bobogadon sa resulta nung nakaraang halalan. Imagine mga idol, naka 27.1 million po tayo na boto kay Kuya Bongo. Ibig po sabihin po siya, ganun pa rin po talaga tayo kalakas mga idol. Tama. At ako naman magsasabi sa inyo mga idol, gaya nga po nasabi ko sa last video ko, walang boboto kay Kuya Bongo sa mga ululista. Tama. Kasi po alam naman po nating lahat na galit yang mga yan kay Kuya Bongo dahil pinagkumpara ko sila before election 2022. Di ba mga idols? Sinabi ko po noon na mas marami pang nagawa si Kuya Bongo kumpara dyan kay Kuting. At yun po ang hindi matanggap ng mga ululista na mga oras na yun mga idols. And then eventually, nagising din ang lahat sa katotohanan na basura pala ang presidente na kanilang sinusuportahan. So lesson learned mga idol sa mga nabudol dyan, shout out sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga nabiktima ni President Kuting mga idol. At ngayon na naman mga idol, plano na naman pong mambudol ulit ni President Kuting dahil sa mga kataganyang ito mga idol. Nahanda raw po siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte mga idol. Imagine that. Pagkatapos mong ipagkalulo si PRRD, sasabihin mo yan, ha? Ang kapal ng mukha mo boy. Di ba? Pagkatapos ng lahat, o baka naman dahil naramdaman mo lang kung gaano kalakas ang puwersa ng mga supporter ni PRRD, kaya ngayon takot ka na. Tama. At sumuko ka na sa laban, kaya nakikipagbati ka na. Pero guys, huwag tayong magtiwala sa mga matatamis na salita ng demonyo na yan. Yang Kuting na yan mga idol. Nako, huwag po tayong magtitiwala guys. Okay? Basurang literal yung presidente na yan. Tama. Basura yan si Kuting. Parang si Larry Bobogadon yan. Again, ayokong tawaging attorney yun kasi disbarred yun. Hindi niya deserve tawaging attorney. Yun lang ang masasabi ko mga idols. So para mas maliwanagan tayo sa mga sinabi ni President Kuting mga idol, panoorin po natin yung mga sinabi niya. Ako ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ha? Seryoso? Ha, Kuting? Seryoso ka? Anong sinasabi mo na gusto mong makasundo lahat? Si PRRD nga, pinagkalulo mo, di ba? Ibig sabihin, putya kinalaban mo lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya. Tama. Putya alalahanin mo, Mr. President. Ha? Mahal na mahal namin si PRRD. Putya, yan ang pinaka-the best na naging presidente ng Pilipinas. Walang sinabi ang tatay mo kung 6 years lang ang pag-uusapan, sa totoo lang. Tapos pinagkalulo mo? Ibig sabihin, putya binabastos mo kaming mga supporter niya. Tama. Diba? Ibig sabihin, putya gusto mo ng gulo. Diba? Gusto mo ng away. Kasi nga, guys, ang plano nga niya ni Kuting is magamit yung moment na yon para mag-aklas tayo laban sa kanila. Diba? Para magamit niya, para makapagdeklara siya ng martial law mga idol. Kaso di naman naging effective. Ang dami rin nagsabi ng mga oras na yun mga idol. Yung pong inaresto si PRRD, ang dami rin nagsabi na hinay-hinay lang tayong lahat mga idol. Kasi pag nag-aklas tayo laban dyan sa basurang presidente na yan, ito, putya magagamit niya yan para makapagdeklara siya ng martial law. Tama. Putya mas problema yon. Kaya ang tamang move is maging mahinahon lang po tayong lahat mga idols. Tama. Kasi kung hindi, we will jeopardize our country kapag nag-stay pa tong basura na to sa kanyang pwesto. Kaya hayaan natin mga idol at hintayin na lang po natin ng 2028 at ilalampaso natin kung sino man ang kandidatong itatakbo ng basurang presidente na to. Okay ba guys?
Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Guys mag-iingat ang lahat, okay? Budol tong presidente na to, okay? Binudol na tayo niyan ilang beses na. Wag na po tayong magpabudol ulit mga idols, okay? Kaya guys, wag maniniwala sa basura na yan kasi budol yan, okay? Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Pagkatapos ng lahat, no? Pagkatapos niyang ipaaresto o ipagkadulo si PRRD, sasabihin niya yan, no? Ang plastic mo, boy. Tama. Sa totoo lang, ang plastic mo talaga. Ito ay sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo nga, kaya nga hindi niya dapat sabihin yan eh. Ito guys ang sabihin niya is nakita niya last election yung puwersa ng mga Duterte supporters. Imagine 27.1 million votes mga idol. Okay? Binawasan pa ng 5 million votes yung mga yun mga idol Binawasan pa. Kaya di ako naniniwala yun lang ang boto ni Kuya Bongo. Baka nga nalampasan niya pa yung boto ng basura na yan eh. Tama. Diba? Kaya guys, yun ang nakikita kong napansin ni Kuting, yung resulta at yung puwersa nating lahat. Diba sabi ko sa inyo mga idol, diba? Yun po ang magiging nating ganti sa mga pinagagawa ng basurang presidente na to. Tama. Yung iboto ang Duterte. Kaso mga idol, parang dinaya talaga eh. Kaya tama lang talaga na ipaglaban nila na magkaroon ng recount para magkaalaman talaga kung kanino po napunta yung more than 16 million votes or more than 16 million overvotes mga idols. Diba? Kaya sa Duterte, i-push nyo lang yan mga idols. Dahil tingin ko talaga yung 10 na Duterte, nakapasok dapat yan sa pagkasenador. Wala dapat makakapasok sa mga inendorso ng basura na to sa totoo lang kung walang dayan. Tama. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ang plastic. Hindi ako magtitiwala sa basurang presidente nito sa totoo lang. Ilang beses niya na tayong binudol kaya mag-iingat po tayong lahat mga idol kasi nako, pinaplano na naman pong mambudol niyang hinayupaks na yan. Tama. Ako, ang habol ko yung stability, peaceful. Ha? Stability peaceful? Pucha! Ang plastic naman boy. Sana ginawa mo yan nung first 3 years mo, di ba? Pucha, yung first 3 years nyo, pamumuliti ka lang ginawa nyo eh. Siniraan nyo lang ang mga Duterte. Tama. Di ba? Siniraan nyo lang sila. Si VP Sara, yun ang pinagtuunan nyo ng pansin. Yung siraan si VP Sara para hindi siya ang maging next president pagkatapos ng termino mo. Yun ang tinrabaho nyo. Real talk yan, boy. Kaya wala kaming tiwala sa yung basura ka, panggap ka lang. Tama. Para magawa namin yung trabaho namin. Plastic talaga. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Jesus! Magtulungan tayo. Hindi na. Ang mas maganda, bumaba ka na lang sa pwesto, boy. Tama. Sa totoo lang, bumaba ka na lang sa pwesto. Kasi si VP Sara, alam niya kung paano ibaba ang presyo ng bigas, diba? So bakit niya i-share yung information na yun sa'yo? Hindi kanino yung credit, di ba sa'yo? Tama. Diba? So para mas maganda, boy, bumaba ka na lang sa pwesto. Hayaan mo na si VP Sara ang umupo dyan. Para 9 years siyang presidente. Diba? Mas maganda yung Kuting. Yung suggestion ko na yung bumaba ka na lang. Kasi sa totoo lang, irrelevant ka naman. Wala ka naman talagang kwentang leader eh. Tama. Gaya nga ng sabi ng kapatid mo na si Amy Marcos, ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon ay Araneta at Romualdez. Yun ang pangalan ng gobyerno ngayon, boy. Okay? Kaya ang suggestion ko sa'yo, umalis ka na lang sa pwesto mo. Dahil real talk, wala ka naman talagang kwentang presidente. Tama. Kuting. Okay? Real talk yun. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero huwag na tayo nangugulo. The fact na pinaaresto mo si PRRD, siniraan nyo si VP Sara, pinaratangan nyo ng mga kung ano-ano na ikaw naman na nag-send ng ano na yon, ng confidential funds na yon. Putya, diba? Puro salungat yung mga sinasabi mo sa ginagawa nyo. Tama. Real talk yun, boy.
Okay? Hindi rin makikialam ang Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, natural! Alam mo ba, Ngagski, kahit na makialam ka, wala rin namang effect. 'Di ba? Kasi nga guys, pinaliwanag ko na sa inyo, 'di ba? Na mas marami po ang magsisay no na ma-impeach si VP Sara. Tama. Sa resulta pa lang nung eleksyon, nung nagplan sila, wala na. Wala na guys, wala na. Kahit anong sabihin mo, boy. Kaya nga nakikipagbati ka na eh, kasi purnada na lahat ng mga plano nyo eh. 'Di ba? Kung napasok mo lahat ng mga senador mo, yung 12 senador mo sa alyansa, pwede. Kaso hindi eh. 'Di ba? Nasilip yung garapalang dayaan nyo eh. Kaya hindi mo na natuloy yung plano mo sana na ipa-impeach si VP Sara. Tama. So safe na po si Vice President Sara Duterte, mga idol. Good news po yun. My God. Thank you. Thank you. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Basta isipin mo, tapos ng eleksyon, nakita mo na sinampal ka naming lahat sa resulta ng eleksyon. Yun ang sabihin mo, Kuting. Kasi may daya pa yun, guys, ha? Allegedly may daya pa yun. Merong more than 16 million overvotes. Okay? May daya pa yun, mga idol. Kaya hindi pa yun ang legit na resulta ng eleksyon. Tama. So dapat, kung 4.5 million, yung sana kwenta ko na binawas nilang boto Kung 4.5 million ang binawas nila, 7, 8, 9, 30, 31, putya na pantayan niya, o mas nahigitan pa ni Kuya Bongo ang boto ni Kuting, mga idol. Sa totoo lang, putya, binawasan pa ng 4.5 million yung boto ni Kuya Bongo. Yung kay Bam Aquino, mga 3.5 million yata. Hindi pare-parehas yung pagbawas nila. Maiintindihan ko pa kung parehas yung pagkakabawas sa lahat ng mga kandidato di ba? Kung 4.5 million each candidate lahat kaso hindi. Ano nangyari, di ba? Yun ang dapat yung ipaliwanag. Tama. Di ba? Gawin na natin lahat. We need the new lessons learned. Yun ang lesson learned sa kanila, mga idols. Huwag nyo kaming kalabanin, boy. Huwag nyong kalabanin ang mga makabayang Filipino. Nakita nyo naman ang resulta. Di ba? So anong sinasabi ng survey noon na mas marami pa rin daw ang mga ululista kumpara sa mga DDS na Duterte supporter? Di ba? It turns out na sobrang lakas pa rin namin dahil naka 31 million pa rin kaming votes. Kinount ko yung inalis nilang 4.5 31 M yun, mga idol. 31 million yun. Kasi 4.5 million ang binawas nila sa boto ni Kuya Bongo. So 27.1 plus 4.5, di ba? So lampas 30 million yun, mga idol. Lampas 30 million pa rin po ang mga makabayang Pilipino. At yun ang hindi matanggap ng mga troll farms mo. Sa totoo lang. Samantala, inilahad ng Pangulo ang iniwang leksyon sa naging resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinapakita nito na sawa na sa pamumulitika ang tao. Sus, sino ba nagsimula sa pamumulitika? Di ba kayo? Tama. Diyos ko po naman. Kuting, ano ba? Kayo ang nagpasimula niyan. Ha? Hindi naman ang mga Duterte. Tama. Di ba? Kayo. At kaya nagkakandaletse-letse ang bansa ngayon dahil sa inyo. Diba? Diyos ko po naman. Kayo ang number 1 na namulitika ngayong administrasyon mo, Kuting. Tama. Dahil ayaw ng pinsan mo na maging presidente si VP Sara pagkatapos mo. Diba? So wag kami, Kuting. Okay? At hindi sila kontento sa naging serbisyo ng gobyerno. Talaga namang wala na ako kontento sa serbisyo ng gobyerno ngayon. Pangit talaga. Hindi gaya nung kay PRRD. Putya nung kay PRRD merong PACC. Diba? Maraming budget ang Malasakit Center. Ngayon, yung serbisyo ng Malasakit Center, guys, wala na. Wala nang zero balance ngayon. Zero budget. Ang dapat nilang sabihin sa Malasakit Center ngayon, mga idol, wala. Kaya pangit talaga ng gobyerno to, mga idol, sa totoo lang. Tama. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Sus, kaya nga dapat sabihan nyo mga sarili nyo. Diba? Na tama na ang pamumulitika nyo. Ulitin ko, kayo nagsimula niyan. Ano ba? Sinasampal nyo ba mga sarili nyo, ha? Sarili nyo ba mga pinagsasabihan nyo, ha?
na tama na ang pamumulitika, boss. Ha? Tama na. Ngayon ka lang siguro natauhan kasi alam mo na sobrang lakas pa rin ng suporta sa mga Duterte ng taong bayan. Kaya hands up ka na ngayon, di ba Kuting? Kasi wala ka na talagang supporter, boy. Yung 16 million over votes, ha? Pucha, baka nga sa mga alyansa pang nandyan yan eh. Sa top 12 mo eh. Kaya naka 17 million yan si Erwin Tulfo eh. Diba? So kung yung overvotes na yon, puro alyansa ang boto, dapat ibawas sa kanila ang mga boto na yon. Diba? So sa madaling salita mga idol, nasa 1 million na lang siguro ang supporter ni Kuting. Allegedly. Because of that more than 16 million overvotes. Diba? Tama rin. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Yun naman pala, ba't di mo ginawa? Diba? Kasi nga, inuna nyo pa ang pamumulitika. Inuna nyo pang siraan ng mga Duterte. Tama. Mas inuna nyo pang ipagkalulo ang mga Duterte kumpara sa pangalagaan ang taong bayan. Gaya ng mga sinasabi mo ngayon. So wala ka talaga Kuting, basura ka talagang presidente ka. Tama. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang tao. Buti alam mo. Mabagal naman talaga eh. Ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Talagang walang nararamdaman, boy. Simula nung day 1 na umupo ka, ang naramdaman lang ng mga tao is corrupt kayo. Imaginein mo, from day 1 mo unang-unang pag-upo mo, ang unang-una mong ginawa, inabolish mo ang PACC or Presidential Anti-Corruption Commission ni PRRD. Diba? Ano ibig sabihin nun, boy? Binuksan mo ang gate for corruption. Kasi malamang yun talaga ang plano ng iyong administration. Paliwanag ng Pangulo, tumutok ang kanyang administrasyon sa mga malalaking proyekto na hindi naman agad nararamdaman ang epekto sa tao. Wala kasi guys, pagka umupo ka si Boplax lahat ng nasa baba niyan. Tama. Baka nga kahit hitan session niya pa yung mga tao dyan eh. Sa totoo lang eh. Kaya naman mas bibigyang atensyon anyan niya ngayon ang maliliit na hinaing at problema ng mamamayan. Gaya ng sobrang mahal pa rin ng shabu. Ang gawin mong 20 pesos, ganon. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Diyos ko po naman, Kuting ano ba? Late bloomer ka ba o sadyang bobo ka lang talaga? Ha? Pong Marcos ka talaga no? Napakasimpleng bagay lang boy na dapat yung gawin, 'di ba? Pangalagaan niyo ang peace and order ng Pilipinas, 'di ba? Pagandahin niyo ang ekonomiya. Well, maganda naman ang ekonomiya ng Pilipinas kahit di mo galawin, 'di ba? Kasi nga ang ini-export ng Pilipinas ay mga tao, skilled workers papunta sa iba-ibang bansa sa buong mundo. Yun po ang ini-export natin mga idols, not goods, but skilled workers. Kaya po malakas po talaga ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa dami po ng OFW na nasa iba-ibang bansa ngayon. Yung kasi ang main produkto natin skilled workers. Okay? Alam mo yung simple lang gaya lang ginawa ni PRRD. Pangalagaan nyo yung peace and order para makalakad ang mga tao sa gabi nang walang iniisip, 'di ba? Ubusin nyo yung mga kahit-hitan mo ng mga durugista, 'di ba? Simple lang ang solusyon pero simple, pero hindi nyo nga kayang gawin kasi nga ganun kayo, 'di ba? Allegedly gumagamit nga 'to allegedly, 'di ba? Tama. Ayaw nga magpa-test 'di ba? Ayaw niya nga magpa-hair follicle test. Diba? Kaya ano pang inaasahan niyo sa basurang presidente na to guys? Diba? So yun lang mga simpleng bagay na yun. Ipababa niyo ang presyo ng mga bilihin nang walang lugi ang gobyerno. Hindi gaya ng ginawa niyo sa 20 pesos na per kilo ng bigas na nagluwal pa kayo ng 5 billion pesos, diba? Nagpalugi pa kayo para na makapagbenta kayo ng 20 pesos na bigas. Yun po ang proof kung gaano ka-weak talaga ang leadership mo. Imagine niyo,
Nagluwal ka ng bilyong piso para makapagbenta ka ng 20 pesos na bigas. Kung ang iba ang sigaw, nasaan ang ustisya? Ang sigaw ko guys, nasaan ang utak ng presidente na to? Di ba? Ako guys, alam kong ipababa ang presyo ng bigas. Basta maintindihan nyo lang ang flow ng goods from farmers to traders to retailers and consumers, maiintindihan nyo kung paano ibaba ang presyo ng bigas. Kaso itong mga to, walang political will to mga to. Tama. Ang alam lang nila magnakaw at magpayaman gamit ang pera ng gobyerno. Kaya nga di ba sabi ko sa last video ko, the moment na inalis ni Kumag ang PACC, nawala na po ang tiwala ko sa basurang presidente na to. Yun lang mga simpleng bagay na yun, Pangagski, ang dapat yung gawin para maging okay ang mga buhay ng mga Pilipino. Hindi nyo kayang gawin. Diba? Kasi nga, wala kayong pakialam sa amin. Tama. Ika nga ni Michael Jackson, diba? All I wanna say is that they don't really care about us. True yun, mga idol. At si PRRD lang ang may care sa ating mga Pilipino. Hindi ang basurang presidente na to. Real talk. Real talk yun. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. 3 years ka na sa pwesto mo, hindi mo pa rin nagagawa, no? Hindi mo pa rin nagawa ng solusyon. Buti pa si PRRD. Nagkaroon ng bus lane. Na dati, rumble yan. Kaya sobrang traffic. Kaya mo ba yun, Pangagski? Ha? Wala ka kasing utak. Utak mo kasi ang liit na. Kasi nga, ay nako, saan kagamit mo? Paano naman mas maginhawa ang buhay ng tao? Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Aba, natural! Anong gagawin natin ngayon habang inaantay? Immediate. Diba? Yun na naman siya eh. Ano gagawin natin ngayon? O ano, kumunganga ka. Ay hindi, ito pala, bumaba ka na sa pwesto. Hayaan mo na si VP Sarang magpatakbo ng gobyerno. At ipasok niya ang mga bright individuals dyan sa gobyerno na may mga utak para solusyonan ang mga problema ng mga Pilipino. Kasi it turns out na ang mga pinasok mo lang dyan sa gobyerno ay mga kabaro mo, mga tropa mo. Mga kahit-hitan session mo pa ata. Allegedly, no? Kasi nga, allegedly, gumagamit nga daw to si Kumag, di ba? So, wag na, Mr. President, umalis ka na lang, bumaba ka na lang para maging mapayapa ang lahat, di ba? Tama. Gagawin natin ngayon. Yan naman siya. Anong gagawin natin ngayon? Bumaba ka na. Ayun na talagang bibigyan natin ng attention ngayon. May babala rin si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na hindi magtatrabaho ng maayos. Yung mga hindi awapit, tinanggal ko na. Imahal niya, tinanggal ko na. Ulupong, tanggalin mo lahat, pati sarili mo. Yun ang maganda. Total reset sa gobyerno. Magkakaroon pa ng magandang future ang Pilipinas pag nawala ka, Bong Marcos. Totoo lang. Real talk yun. Kung na hindi sila nakapag-perform na mabuti. Ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Sa tanong naman, Ay, ngayon yung tao. Ng utak. Ngayon mo na naisipan yan. kung paano siya dapat nakilalanin bilang leader, sagot ng Pangulo, I want to be respected but maybe fear is better. Ha? Respected ikaw? Ikaw respeto namin, boy? Gusto po naman. Learn how to respect the Filipino people first before we respect you. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Kasi it turns out na you don't respect us. Tama. Wala kayong pakialam sa amin, boy. Real talk yun. Okay? Wala ka naman talagang pakialam sa mga Pilipino eh. Kasi ikaw mayaman ka eh. Diba? Rich kid ka. Diba? Di mo naranasan maghirap. Kaya hindi mo alam ang nararamdaman namin lahat. Diba? Tama. So, stop asking for respect if you can't respect us. Okay ba, Bangagski? Be feared? Ikaw, katatakutan namin. Diyos ko. Subukan mo akong makaharap, boy. Kung matatakot ako sa'yo. Huwag sana dumating yung oras na yun na magkaharap tayo na habang presidente ka pa. Yun lang ang sa masasabi. huli, may iniwan ring mensahe si PBBM sa publiko. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinahin. Plastic. Nakikinig ka? E di dapat ginawa mo na yung sinabi namin na mag-resign ka. Di ba? Tama. Salawasaw kang, mayupaks ka.
Sabihin mo pa na nakikinig ka sa amin, ulupong. Noong pa namin sa'yo sinasabing bumaba ka na sa pwesto o nakinig ka ba? Yun nga ang gusto namin mangyari lahat eh. Di ba? Na si VP Sara na maging presidente. Di ba? Tama. Ba't nandiyan ka pa? Nakikinig ka pala sa amin eh. Di ba yun po ang sigaw ng taong bayan? Mr. President, bumaba ka na, parang awa mo na. Sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. Yun naman pala eh. Gusto mo naman palang resolbahin ang mga problema naming lahat, ikaw yun. Ikaw ang malaking problema namin, Mr. President. So please lang, bumaba ka na. 'Di ba? Para masolusyonan mo ang problemang sinasabi mo na ikaw yun, bumaba ka na. 'Di ba? O kaya naman, pumunta ka na sa ibang dimension. Para si VP Sara na ang presidente, 'di ba? Tama. Yun po ang sigaw namin, Mr. President Kuting. Ha? Yun po ang sigaw namin na bumaba ka na. Kasi kung meron po kaming problema, mga Pilipino, ikaw yun. So ikaw po ang gusto naming solusyonan na umalis ka na dyan. Diba? Ganun lang yun. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung Yun naman pala! Madaliin nyo na! Diyos ko, ngayon na! Now na, Mr. President! Ako, bumaba ka na. Pag ginawa mo yan, ako, we will praise you. Sa totoo lang. Yun lang po siguro ang time na hahanga kami sa'yo pag umalis ka na dyan sa pwesto mo o dyan sa upuan mo. Real talk yun, Mr. President. Ako, putya, papalakpakan kita kapag ginawa mo yan. Umalis ka na ngayon. Yun lang ang tanging paraan para mapahanga mo ang mga tao. So yan guys, yung pong ano natin, yan pala ang mga sinabi ni Kuting, mga idol. Naku, puro ka plastikan. So mag-iingat po ang lahat, okay? Dahil baka tayo po ay mabudol na naman.